Ang bagyong Niebe ay umungol ng marahas sa labas. Ang nagyeyelong hangin ay dumadagundong laban sa dingding ng kubo ni Michael. Sa loob, ang retiradong bumbero ay nakaupo sa kanyang sala, naliligo sa mainit at kumikislap na liwanag mula sa fireplace. Sa loob ng ilang araw, pinutol ng bagyo ang koneksyon niya sa mundo at ang tanging tunog ay ang paminsang-minsang paglagitik ng nasusunog na kahoy. Bigla, isang mahina ngunit agarang pagkamot ang pumunit sa katahimikan. Kumunot ang noo ni Michael habang inilapag ang kanyang tasang kape. Pinakinggan niyang mabuti at narinig niya ulit ito. Ngayon may kasamang mahina at pighating ungol. Bumangon siya mula sa kanyang inuupuan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang tunog ay nagmumula sa harapang pinto. Dahan-dahan siyang lumapit at lumaki ang kanyang mga mata sa di makapaniwalang tanawin sa labas ng salaming pinto. Sa gitna ng nagngangalit na niyebe, isang nanginginig na German Shepherd ang nakatayo. Ang katawan niya ay yumayanig sa lamig. Mahigpit na nakadikit sa kanya ang dalawang maliit na tuta, halos natatakpan ng kanyang proteksyon. Natatakpan ng yelo ang kanyang balahibo at ang kanyang hininga ay bumubuo ng mga ulap habang tumitig siya kay Michael. Ang kanyang mga mata punong-puno ng desperasyon. Huminto si Michael, ang kanyang kamay ilang pulgada na lang mula sa doorknob. Alam niyang ang pagbukas ng pinto ay maaaring magdala ng panganib sa kanyang tahimik na kanlungan. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, isang matinding awa ang bumalot sa kanya. Ang desisyong kanyang gagawin ay maaaring magbago ng tuluyan sa kanilang kapalaran. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang nanatili siyang nakatayo sa harap ng pinto. Ang bagyo ay patuloy na umuugong sa paligid ng nanginginig na German Shepherd. Ang kanyang hininga ay bumabalot sa salaming pinto habang yumuko siya ng mahigpit sa kanyang mga tuta. Ang kanilang maliliit na katawan halos natatabunan ng papalalang niyebe. Napansin ni Michael ang kanyang nakausling tadyang sa ilalim ng manipis niyang balahibo, ang kanyang katawan natatakpan ng yelo at ang kanyang mga mata punong-puno ng takot, ngunit may bahagyang pag-asa matatag na nakatutok sa kanya. "Anong nangyari sa iyo?" Bulong ni Michael. Ang kanyang hininga ay naging manipis na usok sa malamig na hangin ng kubo. Hindi niya namalayan, inabot na niya ang doorknob. Nang bahagyang bumukas ang pinto, isang malakas na bugso ng malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Dinadala ang matalim na lamig ng bagyo sa loob. Hindi natinag ang German Shepherd. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa niyebe, nananatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga mata punong-puno ng pag-aalinlangan. "Tuloy ka, halika na," mahina at maingat na anyaya ni Michael, yumuko ng bahagya upang hindi maging banta. "Hindi ka mabubuhay diyan sa labas." Sa mahinang ungol, tiningnan ng aso ang kanyang mga tuta bago siya dahan-dahang lumapit. Maingat niyang tinulak ng kanyang ilong ang isang tuta, hinihikayat itong sumunod. Ngunit nadapa ito sa niyebe, ang maliliit nitong paahirap sa paggalaw. Agad na dinampot ng ina ang tuta sa batok at dinala ito papasok sa kubo, habang ang isa pang tuta ay sumunod. Nang makapasok silang lahat, mabilis na isinara ni Michael ang pinto. Agad na naputol ang ingay ng hangin. Nanginig palalo ang German Shepherd. Ang kanyang katawan nag-a-adjust sa biglang init ng loob. Agad kumuha si Michael ng lumang kumot mula sa sopa at maingat na binalot ang ina at ang kanyang mga tuta. Noong una ay bahagyang kumilos ang aso. Ngunit nang maramdaman niyang wala namang banta, nag-relax siya, malalim na huminga at dahan-dahang humiga sa tabi ng fireplace. Mahigpit na niyayakap ang kanyang mga anak. Lumuhod si Michael sa tabi niya, ang kanyang isipan mabilis na naglakbay sa kung ano ang maaaring nangyari sa kanila. Napakaliit ng mga tuta, bahagya pa lang nakadilat ang kanilang mga mata at ang kanilang katawan ay halatang mahina. Ang maliliit nilang dibdib hirap sa bawat paghinga. Dahan-dahang inabot ni Michael ang isa sa mga ito, ngunit agad siyang pinigilan
ng mahinang ungol ng ina. Hindi ito isang banta, kundi isang babala, isang ina na ginagawa ang lahat upang protektahan ang kanyang mga anak. Sige, sige, bulong ni Michael. Dahan-dahang inuurong ang kanyang mga kamay bilang tanda ng kapayapaan. Naiintindihan ko. Ang galing mo. Ang dami mong pinagdaanan, di ba? Tumayo siya at kinuha ang isang mangkok mula sa kusina. Pinuno ito ng maligamgam na tubig at inilapag malapit sa aso. Umatras siya ng bahagya upang bigyan ito ng espasyo. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinanood niya habang maingat siyang tinitingnan ng German Shepherd bago ito nagsimulang uminom ng dahan-dahan. Mahigpit pa ring yakap ang kanyang mga tuta. Habang pinagmamasdan mula sa malayo, sumiksik sa isip ni Michael ang maraming tanong. Saan siya nanggaling? Paano siya napadpad sa gitna ng matinding bagyo kasama ang kanyang mga bagong silang na tuta? Ang kanyang kalagayan ay nagpapakita ng matagal na paghihirap, sapat para pahinain siya, ngunit hindi upang patumbahin. Ang katotohanang nairaos niya ang bagyo kasama ang kanyang mga anak ay isang himala. Ngunit ano na ngayon? Sanay si Michael sa tahimik at payapang buhay mula nang magretiro at matagal na siyang hindi nag-alaga ng alagang hayop. Ang biglaang pag-aalaga sa 3 aso, lalo na sa ganitong kalagayan, ay tila isang mabigat na hamon. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang pagod na ina na mahigpit na niyayakap ang kanyang mga anak, lumalim ang kanyang determinasyon. Hindi niya kayang basta na lang talikuran sila. Isa kang tunay na mandirigma, hindi ba? Malambing na sabi ni Michael, at hindi lang ikaw. Habang lumalalim ang gabi, abala si Michael sa pagpapakampante sa 3. Nilatagan niya ng tuwalya ang sahig para may higaan ang mga tuta, naglagay ng pagkain malapit sa ina at tiniyak na patuloy na nag-aalab ang apoy sa fireplace upang panatilihing mainit ang silid. Matalim ang tingin ng German Shepherd sa bawat kilos niya, ngunit habang lumilipas ang oras, nagsimula siyang magpakalma. Sa wakas, ipinatong niya ang kanyang ulo sa kumot. Unti-unting ipinikit ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Nakaupo sa kanyang silya habang marahang pumutok ang mga nagbabagang kahoy sa tabi niya, nakaramdam si Michael ng isang di inaasahang damdamin, isang pakiramdam ng layunin. Hindi niya alam kung ano ang hatid ng susunod na araw. Ngunit sigurado siyang ginawa niya ang lahat ng kaya niya sa sandaling ito. At habang patuloy na umaatungal ang bagyo sa labas, tahimik siyang nangako sa ina at sa kanyang mga tuta. Ligtas na sila ngayon at sisiguraduhin niyang walang anumang panganib ang darating sa kanila. Kinabukasan, ginising si Michael ng mahihinang ungol at ng banayad na pagputok ng mga nag-aapoy na kahoy na unti-unting nauubos sa fireplace. Humupa na ang bagyo at iniwan nito ang isang mapayapang tanawin ng niyebeng kumikinang sa ilalim ng unang sikat ng araw. Hinimas niya ang kanyang mukha upang tanggalin ang antok at agad na bumalik ang kanyang isip sa mga hindi inaasahang bisitang sumilong sa kanyang tahanan. Paglingon niya sa fireplace, nakita niyang mahigpit pa ring nakayakap ang German Shepherd sa kanyang mga tuta. Ang maliliit na nilalang ay bahagyang gumagalaw sa ilalim ng kanyang proteksyon. Nang gumalaw si Michael sa kanyang upuan, dumilat ang mga mata ng ina at tinitigan siya nito, bagamat may bakas pa rin ng pag-iingat na wala na ang matinding takot na nakita niya noong nakaraang gabi. Napalitan ito ng mahinahong kamalayan sa kanyang bagong paligid. Magandang umaga, Giliw. Mahinang bati ni Michael habang iniunat ang kanyang katawan at nagtungo sa kusina. Tingnan natin kung may makakain ka. Hinalungkat niya ang kanyang pantry at nakahanap ng isang lata ng chicken soup. Hindi ito ang pinakaangkop, ngunit sa ngayon, sapat na ito. Matapos initin ang sabaw sa kalan, maingat niyang inilapag ang isang mangkok malapit sa aso. Tinaas ng German Shepherd ang kanyang ulo, sininghot ang hangin at unti-unting nagsimulang kumain.
Ang kanyang mga tuta na naalimpungatan dahil sa kanyang kilos ay umungol ng mahina at lalo pang dumikit sa kanya para sa init. Lumuhod si Michael ng ilang talampakan ang layo, tahimik na pinagmamasdan siya habang kumakain. Napakalakas mo, mahinang bulong ni Michael, para mairaos ang mga munting ito sa gitna ng ganoong bagyo. Karapat-dapat kang makuha ang higit pa rito. Habang lumalalim ang umaga, maingat niyang inobserbahan ang kanilang kalagayan. Halatang kulang sa pagkain ang ina, kita ang kanyang mga tadyang sa kanyang payat na katawan. Bagamat mahihina, ang mga tuta ay may matibay na kalooban upang mabuhay. Ang kanilang maliliit na buntot, bahagyang pumapagaspas habang dumidede. Ang tanawing ito ay tumusok sa puso ni Michael. Bilang isang dating bumbero, nasaksihan na niya ang iba't ibang anyo ng paghihirap. Ngunit, ang tahimik na pagtitiis ng mga nilalang na ito ay tumama sa kanya sa isang hindi maipaliwanag na paraan. Determinado siyang tumulong pa, kaya agad niyang tinawagan ang pinakamalapit na klinika ng veterinaryo upang makakuha ng kinakailangang pangangalaga para sa kanyang bagong alaga. "Hello, si Michael Carter ito." Pakilala niya nang sagutin ng receptionist ang tawag. "Mayroon akong German Shepherd at dalawa niyang tuta rito. Hindi maganda ang kalagayan nila. Maaari niyo ba silang tingnan?" Magiliw ngunit profesional ang sagot ng receptionist. "Siyempre, Gino Carter, maaari namin kayong isingit mamayang hapon. Dalhin niyo lang sila rito at gagawin namin ang makakaya namin." Matapos ibaba ang tawag, nakaramdam si Michael ng kaunting ginhawa. Paglingon niya, nakita niyang dahan-dahang dinidilaan ng German Shepherd ang kanyang mga tuta. Ipinapakita ang kanyang matinding pagmamahal sa kabila ng pagod na bumabalot sa kanya. "Narinig mo yon, Giliw? Magpapatingin tayo sa doktor," sinabi niya sa aso. May bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Ang pagdadala sa kanila sa veterinaryo ay naging isang pagsubok. Inilatag ni Michael ang isang lumang kumot at maingat na sinubukang akitin ang ina upang humiga dito. Tumanggi siya, ang kanyang katawan na natiling tensyonado, at naglabas ng mahinang ungol tuwing lalapit si Michael sa kanyang mga tuta. "Ayos lang," mahinahon niyang sabi. Sinisigurong mahinahon at dahan-dahan ang bawat kilos niya. "Hindi ko sila sasaktan, pangako." Matapos ang ilang minutong matiyagang paghihikayat, sa wakas ay pinayagan siya ng ina na maingat na buhatin sila at ilagay sa likuran ng kanyang truck. Maingat niyang inayos ang kumot upang matiyak na mainit at ligtas sila bago umalis papunta sa bayan. Madulas pa rin ang mga kalsada dahil sa naiwang yelo ng bagyo, kaya nagmaneho si Michael ng may dagdag na pag-iingat habang ang kanyang isipan ay puno ng tanong. Saan siya nanggaling? May nagmamay-ari ba sa kanya at hinahanap siya? O iniwan ba siyang mag-isa upang harapin ang malupit na taglamig? Pagdating nila sa klinika ng veterinaryo, agad na kumilos ang mga tauhan, mabilis at maingat na sinusuri ang ina at ang kanyang mga tuta. Napakababa ng timbang niya, napansin ni Dr. Monroe habang maingat na sinusuri ang payat na katawan ng aso. Pero matibay siya, napakapalad ng mga tuta niya na nakaligtas siya ng ganito katagal. Tumingin siya kay Michael ng makahulugan. Marami siyang tiniis. Mabagal ang magiging paggaling niya pero may pag-asa kung mabibigyan siya ng tamang pangangalaga. "May ideya ka ba kung saan siya nanggaling?" Umiling si Michael. "Kagabi lang siya lumitaw sa tapat ng bahay ko. Hindi ko kayang hayaang manatili siya sa labas." Ngumiti si Dr. Monroe ng may lambing. Mukhang pinili niya ang tamang pinto kung saan siya kakatok. Pagbalik nila sa bahay, mas kalmado na ang ina. Busog at masigla ang kanyang mga tuta mula sa pagkain na ibinigay sa kanila sa klinika. Masiglang gumagapang habang mahigpit na yumakap sa kanya. Naupo si Michael sa malapit, tahimik na pinagmamasdan ang German Shepherd na sa wakas ay nagsimulang magpakalma. Sa unang pagkakataon, hinayaan siyang lumapit ng hindi bumabalikwas.
At sa maingat na paghaplos ni Michael sa kanyang ulo, unti-unting lumambot ang kanyang titig. "Ligtas ka na ngayon," bulong ni Michael, puno ng emosyon ang kanyang tinig. "Hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan mo, pero maaari kang manatili rito hanggat gusto mo." Sa unang pagkakataon, idinikit ng aso ang kanyang ulo sa kamay ni Michael. Ang kanyang katawan sa wakas ay lumuwag mula sa pag-aalinlangan. Bumigat ang pakiramdam sa lalamunan ni Michael. Inanunsyo niya siya nang hindi sigurado kung ano ang susunod na mangyayari. Pero ngayon, habang nakikita niya ang unti-unting pagtitiwala ng aso, napagtanto niyang pareho nilang natagpuan ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanilang dalawa. Isang bagong layunin at marahil isang bagong simula. Sa mga sumunod na araw, unti-unting namuo ang isang ritmo ng paggaling at pagkakaunawaan. Pinangalanan ni Michael ang German Shepherd na Grace, isang pangalan na bumagay sa kanyang di matitinag na espiritu. Habang bumabalik ang kanyang sigla, lumiwanag ang dati maputlang tingin sa kanyang mga mata. At ang kanyang mga tuta na tinawag ni Michael na Snow at Ash ay naging masigla at mas malaro sa bawat araw na lumipas. Madalas na maupo si Michael sa sahig malapit sa fireplace, hinahayaan si Grace na masanay sa kanyang presensya. Noong una, binabantayan pa rin siya nito, ang katawan nananatiling matigas at handang umatras. Pero sa paglipas ng panahon, dahan-dahang bumaba ang kanyang depensa. Ang dating mababaw na ungol ay napalitan ng mahihinang buntong hininga at kalaunan, hinayaan na niyang haplusin siya ni Michael nang hindi umaatras. Isang mahangin na gabi, nakasandal si Michael sa sopa habang nakaupo sa sahig, tahimik na nakatitig sa nag-aalab na apoy. Malapit lang si Grace, nakapatong ang kanyang ulo sa kanyang mga paa, habang pinapanood ang dalawang tuta na masayang naglalaro, nagtutulakan, nagtatakbuhan, at kumakawag ang maliliit nilang buntot sa tuwa. Napatawa si Michael sa kanilang kakulitan. "Ang tapang ng mga anak mo, Grace," bulong niya. Tinapunan siya ng tingin. Tumingala si Grace at sa kanyang mata nakita ni Michael ang isang bagay na tila pasasalamat. Maingat niyang inabot ang kanyang kamay at hinaplos ang ulo ng aso. Sa kanyang gulat, hindi ito umurong kundi dahan-dahang idinikit ang sarili sa kanyang palad. Ang buong katawan niya sa wakas ay tuluyang nagpakalma sa haplos ni Michael. Habang lumilipas ang mga linggo, kapansin-pansin ang pagbabago kay Grace. Ang dati mapurol at manipis na balahibo ay muling kumintab at lumago. Ang kanyang katawan, dati butot balat, ngayon ay puno na ng lakas. Mas buhay na buhay siyang nakikipaglaro sa kanyang mga tuta, tinutulak sila ng malambing gamit ang kanyang ilong, pinapanood habang pasuray-suray nilang ginalugad ang buong kabin, ang kanilang maliliit na iyak ng tuwa na nagbibigay ng bagong sigla sa tahanan. Nagbago rin si Michael. Matagal na niyang tinanggap ang tahimik na pamumuhay sa kanyang kubo. Iniwasan ang mundo matapos ang mahabang taon ng pagsisilbi bilang bumbero. Pero sa pagdating ni Grace at ng kanyang mga tuta, ang kanyang buhay ay muling napuno ng init. Ang dating mapayapang gabi ay ngayon puno na ng maliliit na yapak, masayang kahol, at ang pakiramdam ng isang tahanan na muli niyang natagpuan. Hindi niya namalayang matagal na pala siyang nauuhaw sa ganitong pakiramdam, isang bagong dahilan upang bumangon tuwing umaga. Isang maaraw na hapon, habang hinihati ni Mikel ang mga troso sa labas, napansin niya si Grace na nakadungaw sa bintana. Ang kanyang ilong nakadikit sa salamin. Sa ibaba niya, masayang naglalaro sina Snow at Ash, nagbabanggaan sa tuwa. Tumigil si Michael upang pahirin ang pawis sa kanyang noo at kinawayan siya. Sa kanyang kasiyahan, tumugon si Grace sa isang simpleng pagwagayway ng buntot, isang maliit na kilos na nagpainit sa kanyang puso.
Pagpasok niya sa loob, naghihintay si Grace sa may pintuan, bahagyang gumagalaw ang buntot habang ikinikiskis ang kanyang ilong sa kamay ni Michael. Ito ang unang beses na siya mismo ang lumapit sa kanya, kaya naman sumilay ang isang malawak na ngiti sa mukha ni Michael. Aba, ang dami mong sorpresa ngayon na? Natatawang sabi niya habang lumuhod upang kamutin ito sa likod ng tenga. Lumapit pa si Grace. Ngayon ay mas malakas na ang pagwagayway ng buntot niya. Masayang tahol naman ang isinagot ni Snow at Ash habang umiikot-ikot sa kanyang mga paa. Habang lumalalim ang kanilang koneksyon, hindi mapigilan ni Michael ang pag-iisip tungkol sa nakaraan ni Grace. Saan nga ba siya nagmula? Ano ang nagtulak sa kanya upang lumapit sa kanyang pintuan noong gabing napapalibutan ng niyebe? Patuloy na bumabalot sa kanyang isipan ang mga tanong na ito, ngunit isang bagay ang malinaw, matibay si Grace. Nalampasan niya ang maraming pagsubok kasama ang kanyang mga tuta. Walang duda, isa siyang tunay na mandirigma. Nang gabing yon, habang nakapalibot sila sa apoy, pinagmasdan ni Michael si Grace at mahina niyang sinabi, "Hindi ko alam kung saan ka nanggaling, pero masaya akong natagpuan mo ako. Ikaw at ang mga maliit na ito. Pamilya na kayo ngayon." Itinaas ni Grace ang kanyang ulo at tumitig sa kanya. Sa kanyang mga mata, may isang tahimik na pag-unawa, isang koneksyong hindi na kailangang ipaliwanag. Dahan-dahan siyang huminga at inilapag ang ulo niya sa kandungan ni Michael, ang kanyang katawan tuluyang lumuwag sa pagpapahinga. Sa unang pagkakataon mula nang dumating si Grace, naramdaman ni Michael ang isang bukol sa kanyang lalamunan habang hinahaplos ang kanyang malambot na balahibo. Hindi niya inakalang ang pagdating ng isang ligaw na aso at ng kanyang mga tuta ay makakaapekto sa kanya ng ganito. Ngunit habang nakaupo siya roon, sa init ng apoy at sa tahimik na tunog ng paghinga ni Grace at ng kanyang mga anak, napagtanto niya ang isang bagay. Dinala siya ng mga ito sa isang bagay na matagal nang nawala sa kanya, ang pagkakaibigan, ang layunin at ang muling pagsibol ng pag-asa. Kinabukasan dumaloy ang malambot na liwanag ng umaga sa mga bintana ng kubo, nagbibigay ng ginintuang kulay sa sahig kung saan masayang naglalaro sina Snow at Ash. Malapit doon, nakahiga si Grace, halos nakapikit ngunit ang kanyang mga tainga ay patuloy na gumagalaw sa bawat tunog. Nakatayo si Michael sa kusina, mahigpit na nakahawak sa isang tasang mainit na kape. Pinagmamasdan sila ng may kasiyahang matagal na niyang hindi naramdaman. Sa kabila ng katahimikan ng sandali, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa isip ni Michael. Saan nga ba nanggaling si Grace? Malinaw ang mga bakas ng isang mahirap na buhay. Ang kanyang payat na pangangatawan, ang mga maliliit na peklat sa kanyang balahibo, at ang kanyang maingat na kilos tuwing may biglaang tunog. Alam niyang may isang taong nagkulang sa kanya at hindi niya maiwasang isipin na baka naroon pa rin ang taong iyon. Nang hapon ding iyon, nagpasya si Michael na oras na para lumabas sina Grace at ang mga tuta upang makalanghap ng sariwang hangin. Unti-unting natutunaw ang niyebe, inihahayag ang nagyayelong lupa sa ilalim. Maging si Grace ay dahan-dahang lumabas sa beranda, inaamoy ang hangin upang tiyakin kung may panganib. Samantala, ang kanyang mga tuta, na hirap pa sa kanilang maliliit na paa, ay masayang sumunod sa kanya. Ang kanilang masasayang tahol ay pumuno sa paligid habang natutuklasan nila ang mundo sa labas ng kubo. Pinanood sila ni Michael na may ngiti sa kanyang mukha. "Ligtas ka na rito, Grace," mahina niyang bulong. "Wala nang mananakit sa iyo dito." Ngunit habang lumalayo sila ng bahagya mula sa kubo, biglang huminto si Grace. Tumayo ang kanyang mga tainga, tumigas ang kanyang katawan, at itinutok niya ang ilong patungo sa gilid ng kagubatan. Napansin ni Michael ang pagbabago sa kanyang kilos at agad na nagmatiyag. "Ano yon?"
Bulong niya habang dahan-dahang lumapit sa kanya. Mahinang umungol si Grace, bumangon ang balahibo sa kanyang likod. Sumilip si Michael sa pagitan ng mga puno, ngunit wala siyang makita. Gayunpaman, ang tindig ni Grace, handa, alerto at nagbabantay, ay nagsasabi ng lahat. May kung anong naroon. Mabilis na kinuha ni Michael ang mga tuta sa kanyang bisig at tinalalayan si Grace pabalik sa kubo. Pagpasok nila, agad niyang inilock ang pinto at isinara ang mga kurtina habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Patuloy na naglakad-lakad si Grace sa tabi ng bintana. Panay ang sulyap pabalik sa kagubatan. Habang lumulubog ang araw at nakaupo si Michael sa harap ng apoy, isang pakiramdam ng kaba ang bumalot sa kanya. Nasa tabi niya si Grace, ang mga tutay nakayakap sa kanya, ngunit nanatili siyang alerto, panay ang lingon sa pinto tuwing may maririnig na ingay. Iniunat ni Michael ang kanyang kamay at marahang kinamot ang likod ng tainga ni Grace. Hindi ka lang siguro kinakabahan, ano? Mahina niyang bulong. Nakakita ka na ng ganito dati, hindi ba? Habang nakatitig siya sa apoy, naisip niya ang lahat ng hirap na pinagdaanan ni Grace upang maging ganito kaingat. Iniwan ba siya? Sinaktan? Sumikip ang kanyang kamao sa galit. Sinumang gumawa nito kay Grace ay hindi karapat-dapat tawaging tao. Sa determinasyong malaman ang buong katotohanan, kinabukasan, isinakay ni Michael si Grace at ang kanyang mga tuta sa truck at nagtungo sa bayan. Ang lokal na tirahan ng mga hayop ay maliit ngunit maayos, pinapatakbo ng mga voluntaryong pamilyar sa karamihan ng mga asong napupunta roon. Lumapit si Michael sa front desk, may hawak na larawan ni Grace at ng kanyang mga tuta. Nakita ko siya sa labas lang ng kubo ko, sabi niya sa receptionist, isang babaeng nasa edad 40 na may mabait na anyo na nagngangalang Sarah. Gusto kong malaman kung may nag-report na nawawala siya o kung pamilyar siya sa inyo. Maingat na tiningnan ni Sarah ang litrato bago umiling. Hindi ko siya kilala, sagot niya, pero sa kasamaang palad, marami kaming nakikitang aso na kagaya niya. Maraming nagpaparami ng aso sa hindi maayos na kondisyon at tinatapon lang sila kapag hindi na kailangan. Nanlumo si Michael at ramdam niya ang pag-usbong ng galit. Ibig mong sabihin, basta na lang siya itinapon? Malungkot na tumango si Sarah. Mas madalas mangyari ito kaysa sa inaakala mo, pero masuwerte siya na ikaw ang nakatagpo sa kanya. Tahimik ang biyahe pa uwi, paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Michael ang sinabi ni Sarah. Basta na lang itinapon si Grace, itinuring na wala siyang halaga. Ngunit para kay Michael, mahalaga siya sa kanyang mga tuta at sa kanya. Ngayon, alam na niya ang dapat gawin. Hinding-hindi na muling mararamdaman ni Grace ang pagiging walang halaga. Pagdating nila sa bahay, agad na bumaba si Grace mula sa truck at inamoy ang paligid, bahagyang kumakawag ang buntot. Masayang tumakbo sina Snow at Ash, sinisikap habulin ang ina nilang mas mabilis kaysa sa kanila. Habang pinagmamasdan sila, naramdaman ni Michael ang isang matinding damdamin, isang halo ng galit at pag-asa. Ligtas ka na ngayon, mahina ngunit matatag na sabi ni Michael habang nakatitig kay Grace. Wala nang makakasakit sa'yo. Tumingin si Grace sa kanya at sa unang pagkakataon, lumambot ang kanyang mga mata. Naramdaman ni Michael na naintindihan talaga niya ang sinabi niya. Sa sandaling iyon, tahimik niyang ipinangako sa sarili na hinding-hindi na muling magkakaroon ng pagkakataon ang sinumang nanakit kay Grace noon na gawin ulit ito. Lumipas ang mga araw nang may tahimik na tensyon. Unti-unting nag-relax si Grace araw-araw. Lumalalim ang tiwala niya kay Michael. Sina Snow at Ash naman ay nagsimulang galugarin ang loob ng kubo. Ang kanilang kabataan puno ng sigla, masayang kahol at mga pagkadapa habang naglalaro. Ngunit sa kabila ng init at seguridad ng kanilang bagong tahanan, hindi pa rin maalis kay Michael ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanila.
Isang malamig na gabi, napatunayan ng kanyang hinala. Nakapwesto siya sa tabi ng bintana. Walang malay na hinahaplo si Grace habang natutulog sina Snow at Ash malapit sa nagniningas na apoy. Ang liwanag ng buwan ay bumalot sa makapal na nyebe sa labas, nagbubuo ng mahahabang anino sa bakuran. At doon niya ito napansin, isang silweta sa gilid ng kagubatan. Mabilis ang pintig ng puso ni Michael. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, pilit inaaninag ang figura sa dilim. Walang duda, tao ito. Matangkad, hindi gumagalaw, at tahimik na nakatayo. Hindi ito gumawa ng kahit anong tunog, ngunit ang tingin nito ay tuwid na nakatuon kay Grace. Michael, mahina niyang usal. Tumikim ang mga tainga ng German Shepherd at agad siyang lumingon upang makita kung ano ang nakakuha ng atensyon ni Michael. Nang makita niya ang figura, isang mababang, mapanganib na ungol ang lumabas mula sa kanya. Agad niyang inilipat ang kanyang posisyon upang protektahan sina Snow at Ash. Mabilis na isinara ni Michael ang mga kurtina at dinukot ang kanyang telepono. Agad niyang pinindot ang numero ng lokal na sheriff. Ito si Michael Carter, mahinahon ngunit matigas niyang sinabi. May isang tao sa labas ng kubo ko, nakatayo lang sa gilid ng kakahuyan. Hindi ko makita kung sino, pero matagal na siyang nandoon. Nangako ang dispatcher na magpapadala agad ng deputy. Pagkababa ni Michael ng telepono, mas hinigpitan niya ang hawak dito. Ang pakiramdam niya ay hindi ito isang random na tao lang. May dahilan ito, may layunin. Lumipas ang mga minuto na parang napakabigat. Bawat segundo ay punong-puno ng kaba. Si Grace ay nanatili sa may pinto. Ang kanyang mababang ungol ay hindi humihinto. Habang si Michael naman ay paikot-ikot sa loob ng silid, panay ang tingin sa bintana. Hanggang sa wakas, isang hanay ng mga ilaw mula sa sasakyan ang sumira sa dilim. Napaluwag ng bahagya ang dibdib ni Michael nang makita niyang lumiko sa daanan ang sasakyan ng deputy. Bumaba mula rito si Deputy Miller, isang matikas na babae na may matatalas na mata. Agad na sinalubong siya ni Michael sa may pintuan. Mabilis na ikinuwento ang kanyang nakita, ang figurang tahimik na nakatayo, ang hindi maipaliwanag na paniniktik. Hindi lang ito basta nagkataong napadaan, matibay na sabi ni Michael. Pinagmamasdan nila kami. Tumango si Miller, dahan-dahang hinawakan ang holster ng kanyang flashlight. Titingnan ko ang paligid. Manatili ka sa loob at siguraduhin mong nakalak ang lahat, utos niya. Tumango si Michael, ramdam ang buhol ng kaba sa kanyang dibdib habang pinanood niya si Miller na naglaho sa loob ng kagubatan. Ang sinag ng kanyang flashlight humahati sa kadiliman. Nanatili siyang nakapwesto sa tabi ng bintana. Mahigpit na nakasara ang kanyang mga kamao habang si Grace ay umupo sa tabi niya, ang kanyang tingin nakatutok sa parehong direksyon, ang katawan nananatiling tensyonado. Pagbalik ni Miller, seryoso ang kanyang ekspresyon. Malinis na ngayon, aniya, pero may natagpuan akong mga bakas ng paa papunta mismo sa hangganan ng lupa mo. May nagmamatsyag talaga sa kubo mo. Nanuyo ang lalamunan ni Michael. May iba ka pa bang nakita? Saglit na nag-alinlangan si Miller bago sumagot. May piraso ng lubid na nakatali sa isang puno. Luma na pero mukhang ginamit kamakailan. Parang may gumagamit sa kakahuyan na ito bilang pansamantalang kampo. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Michael. Sa tingin mo babalik sila? Mahirap sabihin, sagot ni Miller, pero sisiguraduhin kong may mas madalas na pagpapatrolya sa lugar na ito. Tawagan mo kami agad kung may mapansin kang kakaiba. Pagkaalis ni Miller, lalong bumigat ang atmosfera sa loob ng kubo. Sinigurado ni Michael na nakalak ang lahat ng pinto at bintana habang ang isip niya ay abala sa mga tanong. Sino ang gumagala malapit sa kanyang tahanan? At ano ang pakay nila, lalo na kay Grace?
Bumagsak siya sa kanyang lumang armchair, hinahagod ang sentido. Nilapitan siya ni Grace at ipinatong ang ulo sa kanyang tuhod. Marahan niyang hinaplos ang malambot nitong balahibo. Mahina ang boses ng magsalita. "Huwag kang mag-alala, Grace. Hinding-hindi ko hahayaang may manakit sa iyo o sa mga tuta mo." Mahinang umungol si Grace at sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, tumitig siya kay Michael. Ang kanilang mga mata nagtagpo. Sa titig niya, nakita ni Michael ang pinaghalong takot at pagkilala. Alam ni Grace kung sino ang nasa kagubatan at iyon ang mas nagpabigat sa pakiramdam ni Michael. Hindi lang ito estranghero, kundi isang bagay na labis na kinatatakutan ni Grace. Kinagabihan, hindi nakatulog si Michael. Nanatili siyang nakabantay sa tabi ng bintana, ang kanyang rifle nakasandal sa tabi, handa para sa anumang panganib. Si Grace ay hindi rin lumayo sa kanya. Ang mga tainga nito laging alerto sa bawat tunog. Samantala, mahimbing na natulog sina Snow at Ash sa tabi ng nagniningas na apoy, walang kaalam-alam sa panganib sa labas. Habang lumalalim ang gabi, tahimik na nangako si Michael sa sarili, ipagtatanggol niya si Grace at ang kanyang mga anak, anuman ang mangyari. Mula sa pagiging mga estranghero, sila ngayon ay naging pamilya at wala siyang balak na hayaan itong mawala. Nang sumilip ang unang liwanag ng umaga sa pagitan ng mga kurtina, isang malambot na glow ang bumalot sa loob ng kubo. Halos hindi nakatulog si Michael. Ang kanyang isip patuloy na bumabalik sa misteryosong figura sa kakahuyan. Si Grace ay nanatiling nasa tabi niya buong magdamag, ang katawan nananatiling alerto. Samantala, sina Snow at Ash ay patuloy na natulog ng payapa, walang ideya sa tensyong bumabalot sa paligid nila. Naghahanda na sanang magtimpla ng kape si Michael nang biglang sumugod si Grace patungo sa pinto. Ang mga tainga nito nakatayo at isang malalim na unggol ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Napahinto ang kamay ni Michael sa ibabaw ng coffee pot. Mabilis niyang dinampot ang kanyang rifle at dahan-dahang lumapit sa bintana. Maingat niyang hinila ang kurtina ng bahagya upang sumilip sa labas at agad siyang kinabahan. Nandoon na naman ang anino, mas malapit na ngayon. Nakatayo na ito sa gilid ng beranda, hindi gumagalaw, tahimik na nakamasid. Putragis, mahina ngunit madiing bulong ni Michael. Mas hinigpitan niya ang hawak sa kanyang rifle habang tiningnan si Grace. "Manatili ka rito," utos niya, bagamat alam niyang hindi ito susunod. Marahang binuksan niya ang pinto at lumabas sa nagyayalong beranda. "Sino ka?" Malakas niyang tawag, sinisikap panatilihin ang kalmado sa kabila ng kumukulong kaba sa loob niya. "Nasa pribadong ari-arian ka." Sa una, hindi gumalaw ang figura. Pagkatapos, humakbang ito pasulong, unti-unting lumantad sa liwanag. Isang lalaking nasa 40, ang mukha bahagyang natatakpan ng lumang hooded jacket. Hawak nito ang isang lubid sa isang kamay at sa labi niya ay may tusong ngisi. "Yan ang aso ko, wanang lalaki." Ang tinig niya ay may nakakapangilabot na katahimikan pero may bahid ng pananakot. "Matagal ko na siyang hinahanap." Nanlamig si Michael. "Aso mo?" tanong niya, may halong galit at hindi makapaniwala. Halos patay na siya nang dumating sa pintuan ko, may 2 pang tuta. "Kung talagang sayo siya, bakit ganoon ang kalagayan niya?" Hindi sumagot ang lalaki, bagkus ay bahagyang iniangat ang balikat sa isang walang pakialam na kilos at lumapit pa ng isang hakbang. "Nakawala lang siya, nangyayari yan minsan, pero nandito na ako para kunin siya." Tumigas ang braso ni Michael, itinaas niya ang rifle at itinutok ito direkta sa dibdib ng lalaki. "Hindi siya sasama sa'yo, hindi mo na siya pag-aari." Saglit na nawala ang ngisi sa mukha ng lalaki at huminto ito. "Hindi mo naiintindihan kung ano ang pinapasok mo, matanda," anang lalaki. Ngayon ay may bahid na ng pananakot ang boses. "Ang asong yan ay may kasalanan. Kailangan niyang bumalik sa akin."
Lalo pang humigpit ang hawak ni Michael sa baril. Hindi, kailangan niya ng isang taong may malasakit. Umalis ka sa lupa ko ngayon. Biglang lumabas si Grace sa pintuan, ang katawan naninigas, ang mga ngipin nakalitaw habang umuungol ng malalim at nakakatakot. Ang malamig na hangin ng umaga ay napuno ng kanyang matalim na tunog at unti-unting naglaho ang kumpiyansa sa mukha ng lalaki. Grace, pumasok ka, utos ni Michael, pero hindi gumalaw ang aso. Ang mga mata niya ay matalim na nakatutok sa lalaki at sa sandaling iyon, naunawaan ni Michael, hindi ito isang estranghero para kay Grace. Kilala niya ito. Ito ang taong tinakbuhan niya. Ito ang taong nanakit sa kanya at sa kanyang mga anak. Nakita ni Michael ang bahagyang panginginig ng kamay ng lalaki habang unti-unti niyang binitiwan ang hawak na lubid. Hinayaan itong mahulog sa nagyeyelong lupa. Nagkamali ka, matanda, mahinang usal ng lalaki, ngayon ay hindi na kasing yabang ng dati. Hindi mo alam kung ano ang kaya ng asong yan. Lumapit ng isang hakbang si Michael, ang rifle nakatutok pa rin. Ang tunay mong pagkakamali ay ang isipin mong makakabalik ka rito at basta na lang siya kukunin. Matigas na sagot niya. Mananatili siya rito, pati ang mga tuta niya. Umalis ka ngayon bago ko pagsisihan mong bumalik ka pa. Napatda ang lalaki, tumingin kay Michael, tapos kay Grace, bago dahan-dahang umatras. Sa huli, tumalikod siya at tuluyang naglaho sa loob ng kagubatan. Hindi inalis ni Michael ang tingin sa kanya hanggang sa sigurado siyang wala na ito. Unti-unting lumuwag ang kanyang mga balikat, pero ang tibok ng kanyang puso ay nanatiling mabigat. Pagpasok sa loob, agad na isinara at inilock ni Michael ang pinto. Pagkatapos ay lumuhod sa tabi ni Grace na nanatiling alerto. Wala na siya. Mahina niyang bulong habang marahang hinaplos ang ulo nito. Magaling ang ginawa mo, Grace. Pinrotektahan mo tayo. Dahan-dahang huminga si Grace, unti-unting nawala ang tensyon sa kanyang katawan habang isinandal niya ang sarili sa nakakaaliw na haplos ni Michael. Sa tabi nila, mahinang tumahol sina Snow at Ash na dadala sa init ng paligid. Maingat silang binuhat ni Michael at inilagay sa tabi ni Grace na agad namang yumakap sa kanila ng may pagmamahal at pagprotekta. Kinagabihan, habang marahang pumuputok at humuhuni ang apoy sa pugon, nanatili si Michael sa tabi ni Grace at ng kanyang mga tuta. Alam niyang maaaring bumalik ang lalaki, ngunit may kasiguruhan siyang hindi na muling tatakas si Grace. Natagpuan na niya ang kanyang tahanan, ang kanyang pamilya at ang kanyang tapang. Sa pagbabalik, natagpuan din ni Michael ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang dahilan upang lumaban, magbantay at magmahal. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, muling naramdaman ni Michael ang tunay na sigla ng buhay. Magkasama nilang hinarap ang dilim at anuman ang dumating sa hinaharap, haharapin nila ito ng magkasama. Ang paglalakbay ni Grace mula sa isang nagyeyelong pintuan patungo sa isang mainit at ligtas na tahanan ay isang pambihirang kwento ng pag-asa. Ang kanyang katatagan, ang lumalalim niyang koneksyon kay Michael, at ang kanyang hindi matitinag na pagmamahal sa kanyang mga tuta ay patunay ng kapangyarihan ng pagmamahal at tiwala. Sa kabila ng mga panganib at sakit na pinagdaanan niya, napatunayan nilang may liwanag pa rin sa kabila ng kadiliman. Ang mga kwento tulad ng kay Grace ay nagpapakita ng tapang ng mga hayop at kung paano nila nababago ang ating buhay. Hayaan mong maging inspirasyon ito para sa iyo. Isaalang-alang ang pag-ampon, pagsuporta sa iyong lokal na animal shelter o simpleng pagbabahagi ng video na ito upang mapalaganap ang kamalayan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-like ang video na ito at ipasa ito sa isang taong pinahahalagahan ang mga kwento ng katatagan at bagong simula. Sama-sama, maaari tayong makapagpabago ng buhay, isa mang pagliligtas sa bawat pagkakataon.
Maraming salamat sa pagsama sa amin sa kahanga-hangang paglalakbay na ito.